Gamitin nyo lang content si Eman para mabusog kayo mga bashers o users. Go! Maghanap buhay lang kayo. Sana makatulog kayo sa panggagamit nyo para lang kumita. Keep staring. I'm glad you're entertained. Hate, laugh, or judge my son. Still blessed. Mr. Eman Bacosa Pacquiao. Bakit nga ba tila na beast mode dahil sa mga ganap na ito? At ano kaya ang masasabi ni Jillian Ward sa pangyayaring ito? Ayan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Sa mundo ng showbiz at sports sa Pilipinas, hindi na bago ang mga balitang may kinalaman sa personal na buhay ng mga kilalang personalidad. Gayunpaman, may mga pagkakataon na ang isang balita hindi lamang tungkol sa kasikatan, kundi tungkol din sa mga usaping pampamilya, pagkatao at paghubog ng identity ng isang tao. Isa sa mga usaping ito ay ang kinasasangkutan ni Mr. Eman Pacquiao kung saan hayagang ipinagtanggol siya ng kanyang ina laban sa mga puna at kontrobersyang nakapalibot sa kanya. Si Eman Pacquiao na kilala rin bilang Emmanuel Joseph Bacosa Pacquiao ay anak ng boxing legend na si Manny Pacquiao. Lumaki siya sa ilalim ng kakaibang sitwasyon dahil matagal ng panahon siyang hindi bahagi ng pangunahing pampublikong imahe ng pamilyang Pacquiao. Sa kabila nito, nagpatuloy siya sa kanyang sariling landas bilang boksingero at kalaunan ay unti-unting nakilala hindi lamang bilang anak ng isang sikat na ama, kundi bilang isang individual na may sariling pangarap at kakayahan. Ayon sa mga pampublikong ulat, nakabuo rin siya ng mas maayos na relasyon sa kanyang ama sa paglipas ng panahon. Sa pinakahuling usapin ay umiikot ang mga komentong ibinabato kay Eman sa social media at iba pang pampublikong espasyo. Bilang tugon, ipinagtanggol siya ng kanyang ina at binigyan diin ang mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. Bago marating ang kanyang kasalukuyang kalagayan, sa halip na manahimik, pinili ng kanyang ina na magsalita upang maipakita ang panig ng kanilang pamilya at ipaalala sa publiko na may damdamin at pinagdadaanan din ng kanyang anak. Mula sa pananaw ng isang magulang, natural lamang ang ganitong reaksyon. Ang isang ina ay karaniwang handang gawin ang lahat upang proteksyonan ang kanyang anak mula sa mga hindi makatarungang panghusga. Hindi mahalaga kung ang anak ay isang ordinaryong mamamayan o isang taong nasa ilalim ng mata ng publiko. Ang instinct ng isang magulang na magtanggol ay panatiling at ay mananatiling pareho. Sa kaso ni Eman, mas naging komplikado ang sitwasyon dahil dala niya ang apelidong Pacquiao. Ang pangalang ito ay may kasamang matinding atensyon mula sa publiko. Kapag ikaw ay may kaugnayan sa isang pambansang icon tulad ni Manny Pacquiao, halos bawat kilos mo ay sinusuri, pinupuri o pinupuna. Ang mga tagumpay ay madalas ay kinukumpara sa mga naaabot ng iyong ama, ng isang ama, at ang mga pagkakamali naman ay mas napapansin kaysa sa karaniwang tao. Isa sa pinakamahalagang punto ng usaping ito ay ang konsepto ng pagkakakilanlan sa loob ng maraming taon. Kinailangan ni Eman na hanapin ang kanyang sariling lugar sa lipunan kasi hindi madali ang lumaki na may reputasyong kailangan panindigan, ngunit hindi naman ikaw ang nagbuo nito. Ang pangalan ng kanyang ama ay maaaring naging daan upang makilala siya, ngunit maaari rin itong maging mabigat na pasanin dahil sa napakataas na inaasahan ng publiko. So mahalaga ring tandaan na si Eman ay may sarili ring tagumpay sa larangan ng boxing. At hindi sapat na sabihin lamang na anak siya ni Manny. Kinakailangan niya mag-ensayo, mag-sacrifice, magtrabaho upang magkaroon ng sariling record bilang atleta. Ang bawat laban sa boxing ay hindi napapanalunan dahil lamang sa apelido. Kailangan pa rin ng disiplina, determinasyon at talento upang magtagumpay ang isang napakahirap na sports. Sa kabila ng may ilan ding nagsasabi na bahagi ng pagiging public figure ang pagtanggap sa mga kritisismo. Totoo naman ito na sa isang antas, kapag nasa public ka, ang iyong buhay ay hindi maiiwasan ng iba't ibang opinyon. Ngunit may malaki din pagkakaiba ang makatwirang kritisismo at personal na pag-atake. Ang una ay maaaring makatulong sa pag-unlad ng isang tao, samantalang ang ikalawa ay maaaring magdulot ng isang emosyonal at psychological na
na pinsala. Sa panahon ng social media, napakadali kasing magbigay ng komento nang hindi iniisip ang epekto nito sa ibang tao. Maraming netizen ang mabilis manghusga batay lamang sa mga larawan, video clip o balita. Madalas na nalilimutan ng ilan ang mga personalidad na pinag-uusapan. So, masakit para kay Joanna Rose Bacosa ang mga batikos na natatanggap ng kanyang anak na si Mr. Eman Bacosa Pacquiao matapos itong matalo sa laban kay Rodelyn Perez para sa Philippine Boxing Federation lightweight title. Idinaos ang kanilang boxing match sa DRP Sports Complex, Muntinlupa City noong linggo ng gabi, July 21st, 2026. Hindi napigilan ni Joanna na sumagot sa bashers ni Eman sa pamamagitan ng kanyang social media post. Gamitin nyo lang content si Eman para mabusog kayo mga bashers o users. Go! Maghanap buhay lang kayo. Sana makatulog kayo sa panggagamit nyo para lang kumita. Keep staring. I'm glad you're entertained. Hate, laugh, or judge my son, still blessed. Pinuna rin ni Joanna ang inasal ng isang boxing referee sa round 2 ng laban ni na Eman at Rodelyn. Saad ni Joanna, fabulous as is. Dahil sa round 2, hinayaan ng referee kahit foul na baliwala kay ref. Suntukin ng likod ng ulo ni Eman. Wala man lang minus. Kung kayang suntukin na maraming beses sa likod ng ulo, ano kaya mangyayari? Sabi niya. So, sa isang open letter po ni Joanna to Eman, ramdam ang mga salitang binitawan ni Joanna ang sakit ng kanyang kalooban para kay Eman. Inaakasuhan ng mga bashers si Eman na natalo dahil naging busy daw ito sa showbiz kaya nawala ang focus niya sa boxing. Isang mahabang mensahe para kay Eman ang ginawa ni Joanna na iginiit na panalo pa rin sa puso niya ang kanyang anak kahit ito hindi nagtagumpay laban kay Rodelyn. Mensahe ni Joanna, God's plan is the best time. Eman Bacosa Pacquiao. You are still the winner sa puso ko at sa puso namin ng pamilya namin. Pati na sa mga taong naniniwala sa iyo. Ikaw ang panalo sa amin. You fought a good fight. Maraming laps and referee. Sa second round pa lang sinuntok ka ng marami ni Perez sa likod ng ulo. Hindi man lang binawasan ng referee yung sinuntok ka sa likod ng ulo. Bulag at kulang talaga sa safety o pasaway ang referee. Sabihin na nating marami ka pang kailangan na improve pero malinis ka maglaro, Eman, at hindi madaya. Hayaan mo nang wala kang belt. Hindi yan kawalan ng pagkatao mo ang belt. God is with you. You are blessed. Pinatunayan mo kagabi, mahal mo ang Diyos kahit sa gitna ng pagkabigo. Dahil hindi ka nanalo ay nananatiling matibay ang pananalig mo sa Panginoong Diyos. Pinupuri mo siya sa itinaas, yan ang anak ng Diyos. Hindi lang sa mabuti ang pagpupuri, pati sa gitna ng pagsubok ay nananatiling matatag ang pananampalataya sa Diyos. You are the champion. Sa puso naming nagmamahal sa iyo, congratulations. Pinatunayan mong hindi mo kailangan mandaya para lang manalo. Lahat ng laban mo sa buhay ay nilalabanan mo ng patas. Hayaan lang natin ang ibang tao na nagsasalita ng negatibo tungkol sa iyo. Ginagawa kang content para sila ay kumita. Pagbigyan naman natin sila, baka ikaunlad nila ang ginagawa nila. Ang importante, anak, matibay tayo because we have God. Buo ang pamilya at higit sa lahat, napakaraming nagmamahal sa iyo, anak. Hindi matutumbasan ng pagkatalo mo ang itinatak mong kabutihan at inspirasyon na ibinibigay mo sa maraming Pilipino nagmamahal sa iyo. You are blessed. To God be the glory and honor and power. We love you, Emma. Natalo ka man sa boxing kagabi, but they cannot put the good man down. Sinundan niya ito ng Bible verse ng Proverbs 24 verse 16. For though the righteous falls 7 times, they rise again, but the wicked stumble when calamity strikes. So, yan po ang ilan sa mga post, no, netong si Miss Joanna, kung saan talaga namang binakbakan niya ang ilang mga bashers ni Eman. Kasi imbis na siya po ay suportahan, ay kung ano-ano po mga pananalita ang ipinukol dito kay Eman Bacosa Pacquiao, na bilang isang ina, pinagtanggol ni Miss Joanna, ang ina nitong si Mr. Eman, ang kanyang anak, no? So, sa pagkakataong ito, may mga naghahanap kay Jillian dahil natatandaan ng mga taong pagsuporta niya kay Eman sa boxing fight nito sa Indonesian boxer na si Reynold Kumindang sa Bohol noong Feb 28, 2026. So, kaya naman sinasabi tuloy ng ilang mga
bashers, no? Baka daw kaya natalo itong si Eman dahil hindi raw sumuporta si Jillian. Pero, syempre, may kanya-kanya naman silang dahilan kung bakit wala doon si Jillian. Maaaring meron po siyang, meron siyang work that time or hindi priority ni Jillian ito. So, kaya naman na, syempre, to the rescue po yung nanay nitong si Mr. Eman Bacosa Pacquiao dahil sinabi niya nga na kahit natalo yung kanyang anak but still, sa puso niya, ito pa rin ang champion. So, kaya naman,